Sa umagang ito mga minamahal, dadako po tayo sa ating pong pagkikinig ng banal na salita ng mahal na Panginoon. Kaya bilang paggalang, mga minamahal, ating pong respeto ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Dadalhin ating beloved preacher, Jojo Abad. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po, beloved preacher, Brother Ferbin. Minamahal, tayo po'y sama-samang manalangin. Hallelujah. Itas po natin ating mga kamay. Pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon sa umagang ito. Let's pray. Hallelujah. Dakilang Diyos, mapagpala po naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat. Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Sa iyong matamis at mapagpalang pangalan, Kristo Jesus. Minsan na pa sa oras na ito, kami nagpapaabot ng aming papuri, ng aming buong pusong pagpapasalamat sa iyong dakilang biyaya at pagpapala na pinagkaloob mo sa amin. Mahal na Panginoon, hindi man po kami karapat-dapat alatigit sa dakilang kaligtasan na ibinigay mo, mahal na Panginoon. At sa oras na ito, sa aming pong pakikinig ng iyong mga banal na salita, gisingin mo ang aming mga diwa, mahal na Panginoon. Buksan mo ang aming puso, ang aming isip, lubos naming maunawaan ang iyong mga banal na salita. Mga iyong bang lingkod, Panginoon, tunay na sagala ang akin ay wala po akong magagawa, Panginoon. Hallelujah. Put the words in my mouth. Leading prayer for beloved honorable pastor. Ay sama-sama naming sinasaway, ginagapos ang lahat ng demonyong hadlang, gawat lalang ng kaaway. Cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amin na mahal, purihin at luwalhatiin po ang ating mahal na Panginoong Kristo. At minsan naman sa mga oras nito ay aking po munang pinapaabot ang pinakamataas na kapurihan, kaluwalhatian po. At pagsamba ay nauukol lamang sa ating buhay at mapagpalang Diyos sa matamis at makapangyarihang pangalan ng ating mahal na Panginoong Kristo. And I give double honor and respect to dearly beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeda, the interim prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, their beloved children, to whole blessed Almeda family, and pleasant morning po sa ating beloved ordained preacher, beloved Kuya Andy at Nene, sa kanila pong buong pamilya, at 10 sa mga katuwang sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoong Kristo, at maging sa aking pong mga kapwa manggagawa, aking pong mga beloved co-preachers, sa lahat po ng ating mga webcast viewer, mga minamahal, sa mga kapatiran po nating patuloy po nag-aantabay ng ating banal na gawain, ay magandang umaga po, minamahal, sa inyo pong lahat, at mga minamahal sa lahat ng ating mga kapatiran na narito. Magandang umaga po sa inyo. Salamat sa proteksyon, salamat sa pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. Mula po sa inyong mga sarili at kanya-kanya mga tahanan, kayo po'y payapa at ligtas na nakarating sa lugar na ito, mga minamahal. Tunay na kagalakan namin ang makita kayo at makasama kayo sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Although na ganito po ang ating sitwasyon ngayon, mga minamahal, tunay na wala pong magiging hadlang sa ating pong mga pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa tulong ng ating mahal na Panginoon ay patuloy nating pinagsusumikapan na isagawa ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ngayon, salamat sa karunungan, salamat sa kaalaman na bigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Sa oras nito, mga minamahal, ay ating pong pag-aralan ng banal na salita ng ating mahal na Panginoong Kristo. Ating pong handang ating mga ballpen at papel, ang ating pong mga Biblia, lalo tigit sa lahat yung ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon na siyang pagkain po ng ating mga kaluluwa. Ang ating pong maikling topiko sa umagang ito is the God of Comfort. The God of Comfort, ang Diyos na tagapag-aliw, mga minamahal. At tunay na pinagpala po tayo sa lahat ng pinagpala, sapagkat ito po yung advantage natin sa mga taong makasanlibutan, sa mga taong hindi naglilingkod sa Panginoon, sapagkat hindi po nila mararanasan yung comfort ng presensya ng ating mahal na Panginoon, which is na tayo po mga minamahal ay pinagpala sapagkat binubusog tayo mga minamahal ko ng pag-aaliw ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Every now and then, every time na tayo po'y nagbo-worship, every time na tayo po'y lumalapit ng buong puso at may pagpapakumbabang puso sa harapan ng ating mahal na Panginoon, hindi tayo binibigo ng ating buhay na Diyos. Amen? Every time na tayo po'y nagkakatipon, Wednesday, Friday,
Sunday, kahit nga po sa ating mga personal devotion, sa ating mga sariling mga tahanan, ang mahal na Panginoon ay bumibisita, mga minamahal, pinaparamdam ng Panginoon na kailanman ay hindi niya tayo iiwan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pinaparamdam ng Diyos na nariyan lang siya, di ba? Pinaparamdam ng mahal na Panginoon na hindi siya malayo. Ipinaparamdam ng Panginoon na mga minamahal, sa gitna ng kabagabagan, sa gitna ng kapighatian, sa gitna ng ating sitwasyon ngayon, kung iisipin lang, bagabag na bagabag ang napakaraming tao sa ibabaw ng lupa. Tormented ng mga tao sa kaisip. Sana'y ganun din tayo kung hindi natin nakilala ang mahal na Panginoong Hesus. Maaring bagabag na rin tayo, maaring tormented na rin tayo, mga minamahal. Although na sometimes nagwo-worries tayo, pero in the end, mga minamahal, tinutuldukan natin yung ating mga worries at sinasabi nating Diyos na ang bahala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, di ba? Yun ang bottom line. Sinasabi natin na bahala ng mahal na Panginoon. Ano man ang sitwasyon natin ngayon, ano man ang kalagayan natin ngayon, ano man ang hinaharap natin ngayon, sinasabi natin sa ating puso, sa ating isip, Diyos na ang bahala. Dahil batid natin ng Panginoon ay tapat sa lahat ng kanyang pangako na kailanman ay hindi niya tayo iiwan ng nag-iisa. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. The word comfort, mga minamahal, it means to ease the grief of a person from pain and constraint, mga minamahal. Yung ibig sabihin ng salitang comfort, ito po ay upang pawiin ang anumang lumbay at mga pagdadalamhati, mga minamahal, na nararamdaman ng isang tao mula sa anumang mga minamahal, sakit na kanyang nadarama. Yun ang salitang comfort. Everybody shout, praise the Lord. Pero sometimes, mga minamahal, pinapahintulutan ng mahal na Panginoon sa buhay ng isang tao na makaranas ng napakabigat na problema that no one can comfort. Amen. Maranasan ng tao isang problema na hindi makukomport ng pera, hindi kayang i-comfort ng mga personal na mga bagay sa ibabaw ng lupa. May mga suliranin na dumarating sa buhay ng isang tao na hindi kayang i-comfort ng kaibigan, hindi kayang i-comfort mga minamahal ko ng pamilya, hindi kayang i-comfort ng pera, hindi kayang i-comfort ng mga material things, dahil ang comfort na yan ay natatanging mahal na Panginoong Hesus lamang po ang makakagawa. Kaya yung bottom line, ang nangyayari, dahil hindi sila nakukomport ng pera, hindi sila nakukomport mga minamahal ko ng mga material na bagay, hindi sila kayang i-comfort ng kaibigan at mga mahal sa buhay, ang iba ay nag-a-attempt, mga minamahal ko, na magpakamatay na lang. Nag-a-attempt ang iba na mag-suicide na lang. Ang iba ay nagpapasagasa ng malalaking sasakyan. Ang iba ay tumatalon sa building, mga minamahal, dahil wala na po silang pag-asa. Dahil hindi nila maramdaman yung comfort, yung sakit na nararamdaman nila, mga minamahal, para sa kanila ay napakahirap ng mapawi. Kaya ang akala nila, para matapos na ang hirap, sila po ay nagsisuicide, nagpapatiwakal, nagbibigti, mga minamahal ko, ang marami. Ang iba ay naglalaslas ng pulso. Amen. Ang iba naman, mga minamahal ko, ay tumatalon sa mga matataas na building. Ang iba naman ay umiinom, mga minamahal ko, ng mga high dosage na mga drugs. Ang purpose nila, mga minamahal, ay kitilin ang kanilang buhay dahil ang akala nila na pagkatapos ng kanilang kamatayan ay tapos na rin ang kanilang problema. Not knowing na kapag sila'y mamatay, ang kaluluwa nila ay hahatulan, mga minamahal ng mahal na Panginoon, sapagkat isang mortal na kasalanan ang pagkitil ng ating mga sariling mga buhay. Diyos lamang po ang makakakuha nito. Siya ang nagbigay, siya ang may kapasidad, siya ang may karapatang kumuha ng buhay na bigay niya sa atin. Ni isa man sa atin ay wala tayong karapatang kitilin ng ating mga sariling buhay dahil ito'y bigay ng ating mahal na Panginoon. Palakpak po tayo, mga minamahal, mahina lang po. Diba? Wala tayong karapatang kitilin ng sarili nating buhay. Kaya nga po, mga minamahal, maging ang pagkitil ng buhay ng may buhay ay isang mabigat na kasalanan, mga minamahal. Amen. Everybody shout, praise the Lord.
na ipagkitil ng buhay ng may buhay ay isang mabigat na kasalanan. That is immortal. That is mortal sin rather, mga minamahal. Mabigat, mortal na kasalanan. Maging ang pagbibigti. Ang akala nila, pagkatapos ng kanilang pagbibigti ay tapos na ang kanilang problema, not knowing na mas lalo nilang pinahirapan ang kanilang sarili because there is life after death. Meron pong buhay sa kabila ng kamatayan. Huhukman sila ng mahal na Panginoon. Doon po humahantong dahil walang Diyos na nagko-comfort sa kanila. Walang Diyos na nag-aaliw sa kanila. Kaya mga minamahal, grabing terribling hirap, mga minamahal, tormented sila masyado dahil walang Diyos na umaaliw sa kanila. We are blessed among the blessed. Bakit po mga minamahal? Sa tuwi-tuwi na tayo po'y lumalapit sa presensya ng mahal na Panginoon. Pinapadama niya yung kanyang pag-ibig, mga minamahal, sa bawat isa sa atin, na anumang bigat na ating nararamdaman, mga minamahal, ay pinapawi ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga po, to ease the grip of a person from any pain and constraint, mga minamahal, that is the word comfort. Pinapawi ng mahal na Panginoon yung sakit na ating nararamdaman. Amen. Pinapawi ng mahal na Panginoon yung anumang hirap na ating nararamdaman. That is because of the comfort of the Holy Spirit. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Unang talata na ating pag-aaralan sa oras nito, mga minamahal, 2 Corinthians chapter 1 verse 3, kindly po sa ating Bible reader. Pakibasa po natin ang salitang ito. Purihin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Libro sa ikaduhang mga taga-Korinto, Kapitulo 1, versikulo 3. Dalay ko ng Diyos ug Amahan sa atong Ginoong Jesucristo, ang Amahan sa mga kaluoy ug Diyos sa tanang kalipay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng ikalawang Korinto, Kabanata 1, ang talata ay 3. Purihin nawa ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga kaawaan at ang Diyos ng buong kaaliwan. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. In verse 3, sabi ng Biblia, 2 Corinthians chapter 1, Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercy and the God of all comfort. Mga minamahal, ang Diyos ay tunay na karapat-dapat na purihin. He is not only the God of all comfort, but He is also the Father of all mercy. Mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon, siya'y Ama ng kahabagan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Siya'y Ama ng kahabagan. Kaya't ang sino mang lalapit sa Kanya, amen, mga minamahal, sapagkat ang paglapit sa mahal na Panginoon ay hindi ganoon kadali, mga minamahal. May mga proseso, may mga kailangan tayong gawin para makalapit tayo sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating pasalamatan, mayroon tayong access. Meron tayong access na makalapit sa mahal na Panginoon, mga minamahal, sapagkat tayo po'y tumanggap na ng kapatawaran ng ating mga kasalanan sa magitan ng ating pagtanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo'y bautismado na sa pangalan ni Jesus, tayo po'y silyado na ng pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya every time, mga minamahal, na tayo po'y lumalapit sa mahal na Panginoon, palaging bukas ang pintuan, mga minamahal ko, ng langit sa ating pong mga panalangin at sa ating pong mga daing. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. He is the God of all comfort, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, mga minamahal, tayo po'y tunay na mapalad sapagkat, mga minamahal, hindi na po tayo, mga minamahal, mabibigo sa tuwing paglapit natin sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sapagkat nasa Kanya po ang lahat. Anumang bigat na ating nararamdaman, anumang problema na ating hinaharap, anumang suliranin, anumang bigat ng problema na ating kinakaharap, anumang pangamba, anumang takot, mga minamahal, anumang pagkabalisa, anumang mga minamahal ko, bigat na ating nararanasan, nasa kamay ng mahal na Panginoon ang solusyon ng lahat ng bagay. Kaya hindi na po tayo katulad noon, mga minamahal, nung wala pa po tayo sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, nangangap pa tayo sa dilim. Hindi natin alam kung kanino tayo lalapit, kung sino-sino ang ating tinatawag, kung sino-sino ang ating hinahanap. Ngunit nang makilala na natin ang ating mahal na Panginoon, pagdating ng problema at suliranin, alam na natin kung kanino tayo lalapit. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Following verse, mga minamahal, John chapter 14, verse 16, after verse 17.
Libro sa Juan, Kapitulo 14, versikulo 16 hangtod sa 17. Ug ako mga muyo sa amahan, ug kamo iyang paghatagan og laing manalaban nga magapakiglaba, makipag-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. 17. Nga mao ang espiritu sa kamatuoran, kang kinsa nga kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya ni makaila kaniya, apan kamo nakaila na kaniya kay siya nagapuyo man uban kaninyo Right. ug maanha siya sulod ninyo. Amen. Praise God. Praise the Lord. Sa aklat ng Juan, Kabanata 14, ang talata ay 16 hanggang 17. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw, upang siyang sumasa inyo magpakailanman. 17. Sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan, na hindi matatanggap ng sanglibutan, sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya. Siya ay nakikilala ninyo, sapagkat siya ay tumatahan sa inyo at sa inyo. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito, ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siya'y sumainyo magpakailan-kailan pa man. Amen. Yung pangako ng mahal na Panginoon regarding sa Comforter, regarding sa Holy Spirit, ito po'y mananahan sa atin not only in 1 week, not only in 1 month, not only in 1 year. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ito'y mananahan sa atin, mga minamahal, magpakailan-kailan pa man. Everybody shout, praise the Lord, abide it with you forever. Yung Holy Spirit na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kailangan lamang po nating gawin ay huwag nating hayaan nga magdamdam yung banal na Espiritu, magdalamahati, mga minamahal, ang banal na Espiritu. Kaya nga sabi ng Biblia, huwag ninyong hayaang magdamdam ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang kailangan nating gawin ay mag-ingat tayo na hindi magkasala. Mag-ingat tayo na hindi marumihan ang ating mga puso sa gawa ng kasalanan. Mag-ingat tayo na hindi makalabag sa kautusan ng ating mahal na Panginoon upang ang Espiritu ng Diyos, mga minamahal, ay manatiling nananahan sa atin sapagkat ang Espiritu ng Panginoon, ito po ang ating mga aliw. In verse 17, ano po ang sinabi ng banal na Biblia? Sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan. Ito pong Espiritu na nag-aaliw sa atin, mga minamahal, yung word na comforter. Ito pong mga minamahal ko ay the Spirit of truth. Sabi ng Biblia, the Spirit of truth shall teach you to the whole truth. Yung Espiritu ng katotohanan, ang siyang magtuturo sa inyo ng buong-buong katotohanan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ito po'y magtuturo sa atin ng buong-buong katotohanan. Kaya kapag mga minamahal, tanggapin mo ang presensya ng mahal na Panginoon, ng Espiritu ng Diyos, i-enlighten ka ng mahal na Panginoon. Bubuksan niya yung puso mo, bubuksan niya yung isip mo upang maunawaan mo ang buong-buong katotohanan. Ano pong sinabi rito, mga minamahal? Hindi ito matatanggap ng sanlibutan. Yung Holy Spirit, yung Comforter, hindi ito matatanggap ng sanlibutan kahit mga minamahal anong gawin nila, not unless kung sila po ay maglingkod sa mahal na Panginoon ng may katapatan, maglingkod sa tamang at insaktong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Doon pa lamang nila matatanggap, mga minamahal ko, yung mang-aaliw, yung espiritu ng katotohanan, yung espiritu ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, hindi sila matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi niya siya nakikita, hindi nila siya nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at siya'y sa inyo. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Yun po yung comfort ng Holy Spirit. Yun po ang pangako ng mahal na Panginoon. Hindi siya kilala ng sanlibutan, hindi siya alam ng sanlibutan, hindi siya nararamdaman ng mga taong makasanlibutan. Sabi ng Biblia, ngunit siya'y kilala ninyo, siya'y mararamdaman ninyo, siya'y makikita ninyo, sapagkat siya'y mananahan sa inyo at siya'y sa inyo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Itong Holy Spirit,
Ito rin yung tinatawag na katiyakan para sa ating kaligtasan, mga minamahal, sapagkat hindi tayo mararapture kung wala pong Holy Spirit sa puso natin, sa isip natin. Sapagkat ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang siyang kapangyarihan, mga minamahal, na nagdala sa ating mahal na Panginoon papunta ng langit. Kaya, mga minamahal, na rapture ang ating mahal na Panginoon. Ganon din po tayo, mga minamahal, yung banal na Espiritu, kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagdagit sa ating mahal na Panginoon, at siya po ay, mga minamahal, dinala sa langit ang siyang kapangyarihan ng Espiritu na siyang magdadala din sa atin doon sa langit. Kaya napaka-importante na, mga minamahal, ating pong palaging idodouble check, amen, ang ating mga sarili kung ang Espiritu ba ng mahal na Panginoon ay nananahan, mga minamahal ko, sa atin. Sunod na talata sa 2 Corinthians chapter 1 verse 4, ating pong basahin ang talatang ito. Libro sa ikaduhang mga taga-Korinto, Kapitulo 1, versikulo 4. Nga nagakalipay kanamo sa tanang namong kasakit, aron kami makahimo sa pagpalipay kanila nga naa sa bisan unsang kasakit. Pinaagi sa kalipay nga pinaagi niini, kami ginalipay sa Dios. Amen. Praise the Lord. Sa aklat ng 2 Korinto, Kabanata 1, ang talata ay 4. Na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian, upang ating maaliw ang nangasa anumang kapighatian, sa pamamagitan ng pag-aliw na inialiw din sa atin ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ng mahal na Panginoong Jesucristo. Everybody shout, praise the Lord. We need to be comfort, mga minamahal. Kailangan natin makomfort, kailangan natin maaliw. Bawat isa sa atin ay kailangang maaliw, at ang tanging makapagbigay aliw sa atin ay ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Ano po ang purpose, mga minamahal? Upang makaaliw din naman tayo sa mga kapatid po nating nasa gitna ng kapighatian. Papaano tayo makakomfort kung hindi tayo comforted? Papaano tayo makaaliw kung hindi tayo naaaliw? Papaano tayo makapagbigay ng kalakasan kung tayo mismo ay nanghihina, mga minamahal? Everybody shout, praise the Lord. Kaya, to comfort one with another, mga minamahal, kailangan maging comforted muna tayo ng mga anak ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kagaya sa aming mga preacher, ina-assign kami sa mga outreach, nangangaral kami ng salita ng mahal na Panginoon. Ano po ang purpose? Bakit kami ipinapadala sa mga outreach? Bakit kami nangangaral doon? Para i-comfort ang mga kapatiran. Bigyan sila ng pag-asa sa magitan ng salita ng mahal na Panginoon. Aliwin sila sa mga tapat na mga pangako ng ating mahal na Panginoon. Yan ang layunin bakit kami nangangaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ngayon, how can we comfort kung kami mismo ay comfortless, mga minamahal? Paano kami makaka-comfort kung kami mismo ay hindi comforted? Everybody shout, praise the Lord. Kaya kailangan namin ng comfort na galing sa ating mahal na Panginoon para maka-comfort din naman kami doon sa mga kapatid nating taglayang bagbag na puso at nasa matinding kapighatian. Amen. Kaya ang sabi rito sa verse 4, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian, ang banal na presensya ng Diyos. Siya ang umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian upang ating maaliw ang mga nanga sa anumang kapighatian sa pamamagitan ng pag-aaliw na inaliw din naman sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? We need to pray one with another. We need to encourage one with another. We need to comfort one with another, mga minamahal. Help to those who are in needs. Yung mga minamahal, physically, materially, financially needs, spiritually needs, mga minamahal. Help to those who are in needs. Tulungan yung mga taong, mga minamahal, nasa mga pangangailangan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. So we need to be comforted, mga minamahal, para makakomfort tayo sa ilan nating mga kapatiran. Lalong-lalo na sa panahong ito, mga minamahal, tayo po ay nasa matinding kapighatian. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Konting talata na lamang po, matatapos na po tayo, mga minamahal. Ano po ang sabi ng banal na Biblia? Mga minamahal, these things I've spoken unto you, that in this word ye shall have tribulation. Amen? Sabi ng mahal na Panginoon, sinasabi ko sa inyo ang mga talatang ito, ang mga salitang ito, na sa mundong ito, kayo'y makakaranas ng matinding kahirapan. Makakaranas kayo ng iba't ibang mga kahirapan. These things I have spoken unto you, that in me
Mga minamahal, ye might have peace, but in this world ye shall have tribulation. Sa ating mahal na Panginoon, mararanasan po natin yung kapayapaan na galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Mababagabag ang maraming tao sa ibabaw ng lupa, ngunit tayong mga anak ng Diyos ay payapang-payapa. Litong-lito ang maraming tao sa ibabaw ng lupa, ngunit tayong mga anak ng Diyos ay payapang-payapa. Gulong-gulo ang mga tao sa ibabaw ng lupa, ngunit tayong mga anak ng Diyos ay payapang-payapa, sapagkat ang presensya ng ating mahal na Panginoon ang siyang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Amen? These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In me ye might have peace. Magugulo ang ibabaw ng lupa, but in the Lord we have peace. Mababagabag ang maraming tao, matatakot ang maraming tao, mababalisa ang maraming tao dahil sa pandemic na ating kinakaharap ngayon. Just imagine, nag-mutate na po yung virus from COVID-19, naging variant, mga minamahal, Delta variant na po ngayon. Lalong nagpapanik ang maraming tao, lalong natatakot ang maraming tao, lalong nangangamba ang maraming mga tao. Kahit nga tayong mga Kristiyano, kapag kulang tayo ng prayer, naapektuhan tayo, natatakot din tayo, nangangamba rin tayo. Pero every time na tayo po ay nagpe-pray, lumuluhod, nagpupuri, umaawit sa ating pinakamamahal na Panginoon, kinukomport tayo ng Holy Spirit, kinakausap tayo ng Holy Spirit, sinasabi sa atin ng Holy Spirit na, anak, huwag kang matakot, hindi kita iiwan ng nag-iisa. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. May kahirapan sa ibabaw ng mundo, pinapahintulutan niya ng mahal na Panginoon ang purpose ng Diyos para i-strengthen po yung ating faith, dahil ang nais ng mahal na Panginoon ay maging konkreto yung ating mga pananampalataya. What is the word concrete? Yung word na konkreto, mga minamahal, konkretong pananampalataya, hindi tayo matitinag. Sabi ng Biblia, hindi hahayaan ng Panginoon na makilos ang ating mga paa, mga minamahal, para tayo po'y mahulog sa kamay ng kaaway, bagkus pagtitibayin ng Panginoon ang ating pundasyon. Ito pong tribulation na ito pong hirap nating dinaranas ngayon, maging ating pagsambahay na apektuhan, mga minamahal, ito po'y pinahintulutan ng ating mahal na Panginoon. The purpose is, mga minamahal, para lalo tayong lumapit sa mahal na Panginoon. Dahil wala naman tayong, kanino pa tayo tatakbo sa ganitong sitwasyon? Kanino pa tayo lalapit? Sino ang ating tatawagin? Saan tayo tatakbo? Walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, mga minamahal, blessed is he who trusted in the Lord. Amen? Mapalad yung taong umaasa sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sapagkat hindi siya matatarog. Amen? He will never be shaken. He will never be moved doon sa mga taong nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapahintulutan niya yung problema, yung hirap, yung pighati na maranasan natin para lalong lumalim yung ating pananampalataya. Kagaya yan ng puno, mga minamahal. Kapag ang isang tanim, isang puno, mga minamahal, ay diligan natin ng diligan, hindi na po siya lalalim, ang kanyang ugat ay hindi nababaon ng malalim. Bakit po? Ang tubig ay nasa ibabaw lang. Bakit pa siya babaon ng malalim kung ang tubig ay nasa ibabaw lang? Kaya't kapag ang isang puno ay sagana sa dilig, makinig po kayo, mga minamahal, kapag ang puno ay sagana sa dilig, hindi na po babaon ang kanyang ugat ng malalim dahil ang tubig ay nasa ibabaw na. Amen. Kaya ang kanyang baon ay mababaw lang. Ngunit pagdating naman ng bagyo, pagdating naman ng unos, pagdating naman ng kalamidad, siya'y mabubuwal agad-agad dahil ang kanyang ugat ay mababaw lang ang kabaon. Ngunit kapag ang tanim ay kulang ng dilig, everybody shout praise the Lord, ang isang puno na kulang ang dilig, babaon siya ng malalim dahil hanapin niya ang tubig, dahil ang tubig ay nasa ilalim. Babaon ang kanyang ugat, mga minamahal, titibay ang kanyang kapit sa lupa. Kaya pagdating ng problema, pagdating ng suliran, mga minamahal, hindi siya, o pagdating ng bagyo, pagdating ng bahat unos, hindi siya agad-agad mabubuwal dahil ang kanyang ugat ay nakabaon ng malalim. Ganon din po tayong mga naglilingkod. Ang layunin ng pagsubok, nais ng mahal na Panginoon, bumaon tayo ng malalim, maging establisado tayo, maging rooted tayo, mga minamahal, bumaon tayo ng malalim.
Sapagkat yung pagsubok ngayon ay may darating pang mas mabigat na pagsubok kaysa sa pagsubok na ating kinakaharap ngayon. Kung mahirap na ang sitwasyon na yon, maniwala kayo, mas darating pa ang mas mahirap na mga sitwasyon, mga minamahal na ating kakaharapin. So ito po yung time na kailangan na nating doblehin yung ating pagsusumikap, mga minamahal, doblehin yung ating paglilingkod dahil malapit na pong maganap yung pagdating ng ating mahal na Panginoon. Ito po yung mga signs, tanda na po na malapit na po ang pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Gamitin natin ang ating oras, ang ating panahon, not only to comfort ourselves, mga minamahal, but to comfort somebody. Amen. Maging kasangkapan na, Lord, gamitin mo kong instrumento para i-comfort yung iba. Sometimes nabibless ako. Mga minamahal, kagaya kanina sa aming Bible study doon sa Patay. Mga minamahal, pagdating namin, alos walang tao, akala namin walang makikinig. Pero nagtaka kami, mga minamahal, nung nag-start na po ang gawain, maya-maya nagsulputan, mga minamahal ko, yung mga tao. Dumami po yung nakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Meron pong isang matanda doon, mga minamahal, na talagang hinahanap niya ang Diyos. Amen. Salamat sa mahal na Panginoon dahil mga minamahal, pinagpipray po namin na sana isang araw sa po'y makadalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, malaking bagay po yung salita ng Diyos sa ating mga puso upang tayo po'y maging aliw palagi sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. We need to comfort one with another, mga minamahal. Pray one with another. Encourage one with another. Sabi ng banal na Biblia, paano ka makaka-comfort kung hindi ka comforted? Di ba? Amen? Amen. Paano ka makaka-comfort kung hindi ka comforted? Preacher ka, full-time worker ka, ordinaryo kang kapatiran, you need to comfort someone. Gamitin ka ng Panginoon para i-comfort yung mga kapatid nating nangihina. Lalong-lalo na pa sa punahon ngayon, kailangan natin i-comfort, aliwin ang bawat isa sa magitan ng salita ng Diyos, ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Paano ka makaka-comfort kung hindi ka comforted? It means, kailangan mong mga minamahal, magpakapuno upang ang anumang nasa iyo, mga minamahal, taglay mong kalakasan ay maibahagi mo sa mga kapatid po nating nangihina. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, upang mang-aliw ka, mga minamahal, kung papaanong ikaw ay inaliw ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Last verse po, mga minamahal, John chapter 14, verse 18, kaili po, mga minamahal, ang talatang ito. Libro sa Juan, Kapitulo 14, versikulo 18. Dili ko kamo pagabiyaan nga daw mga ilo, ako mubalik ra kaninyo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Juan, Kabanata 14, ang talata ay 18. Hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y paririto sa inyo. Amen. Amen. I will never leave you comfortless. Sabi ng Tagalog, hindi ko kayo iiwanan na nag-iisa. Amen. Hindi tayo iiwan ng mahal na Panginoon na nag-iisa. Bagos sa tuwi-tuwi na ay nariyan palagi ang mahal na Panginoon nang handang dumamay sa atin, mga minamahal. Kakaiba ang pagkilos ng presensya ng mahal na Panginoon sa gawaing ito. Yan po'y sa unang panalangin ng ating minamahal at ginagalang na pastor. Makita po natin napakaraming kapatiran dahil sa pagsubok, lumalayo sa gawain ng ating mahal na Panginoon, sa banal na gawain ng Diyos. Sila po'y dumadalo kung saan-saang sekta, saan-saang mga denominasyon, bumibilang ng buwan, taon na sila po'y umaattend sa ibang ministry. Samantalang galing na po sila sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ngunit sa haba ng kanilang pagdalo sa ibang denominasyon, sinasabi nila sa kanilang mga sarili, iba ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil ang Diyos dyan ay kumikilos, ang presensya ng mahal na Panginoon ay nararamdaman palagi, minamahal, sa tuwi-tuwi na. Yan po yung ating biyaya na wala sa mga taong makasanlibutan. Sabi ng Biblia, kailanman ay hindi po nila mararamdaman ang presensyang ito. Ngunit tayo po na mga naglilingkod ay totoong pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Sa umagang ito, minamahal, tayo pong lahat ay lumapit sa banal na paanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo.
tayo po'y magpasalamat sa ating mahal na Panginoon sapagkat hindi tayo iniiwan ng mahal na Panginoon na nag-iisa. Mababagabag ang buong mundo, ngunit tayo po ay payapa. Matatakot ang maraming tao dahil sa mga pangyayari, ngunit tayo po ay mananatiling payapa. Sabi ng Biblia, "These things I've spoken unto you, that in me you might have peace." Sasabihin ko ito sa inyo, na mga minamahal sa akin ay may kapayapaan kayo. Yun ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala tayong dapat ikatakot, wala tayong dapat ikapangamba, mga minamahal, dahil ang Diyos ang magpapawi ng lahat ng ito. Papawiin niya ang lahat ng lungkot. Ito'y papalitan niya ng kapayapaan, mga minamahal, kagalakan sa ating puso. Mababagabag ang maraming tao, malilito ang maraming tao, mababalisa ang maraming tao, ngunit ikaw ay mapapayapa, ang mga minamahal. Matatakot ang maraming tao, ngunit ikaw ay mapapayapa dahil batid mo ng buhay mo ay nasa kamay ng mahal na Panginoon. Awitan natin ng Diyos, minamahal. Hallelujah! Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa piling niya ay mayroong buhay. Hallelujah! Magbuhat na siya ay tagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan. Oh God, ating kasalanan, ang puso ko'y ginising niya sa tamis ng kaniyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa. Nilinis na mga problema. Awitan natin ang mahal ng Panginoon. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Nagsimula Salamat, Lord. Hallelujah. ang aking buhay, magbuhat At nang siya ay matapuan Hallelujah. sa susang Siyang kaligtasan. Aking kasalanan, ang puso ko'y inising niya sa tamis na kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa. Mga problema, nalimot ang mga problema. Sa piling niya ay mayroon. Salamat sa piling mayroong buhay kami lahat. Sa piling niya ay hindi kami nag-isa. At langit ay nadarama. Kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya mayroong buhay. Sa piling niya Hindi kami nag-iisa, Lord. You never leave comfortless, my God.
Oh, sa piling ay salamat sa buhay na wala ganyan. Laging sa Kapag Jesus kapiling ka, kapag Jesus kapiling ka. Maraming salamat, Lord. Kapiling ka namin, mga Panginoon, di mo kapasagdan pabayaan na nag-iisa, Panginoon, may piling mo may buhay na walang gan. Salamat sa mga pangako mo sa amin. Hallelujah, mo danas magami ng kahirapan sa lupang ito. Problema, hallelujah, ngun alam namin someday sa piling mo mayroon kaming buhay na wala hanggan. Hallelujah. Hallelujah. Salamat. Binigyan mo para kami ng kalayaan sa gabi ito. Mga pag-overnight, pag-asamba sa iyo, mahal na Panginoon. Sa dalangin propeta, maminamahal manalangin po tayo sa lahat ng mga webcast viewer, lahat ng kapatiran. Lahat tayo dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Jesus, hallelujah. Upo, mahal na Panginoon, sa oras na to, natalangin ng dearly beloved pastor, mahal na Panginoon. I know, pangako mo that never leave us comfortless, Lord. Hindi mo kapasagdan pabayaan, Panginoon. Na wala ibang nag-comfort sa amin, nagalipay, kundi ikaw lamang, Lord. Pagpalain mo kami ng lubos sa pangawakan mo kami. Always comfort us, Lord. Hallelujah. Kung hindi kami malungkot, kundi maging masaya kami palagi sa sitwasyon sa aming buhay. Di alam namin may pangako ka. Panginoon, sa pili may buhay kami. Panginoon, tulungan pangawakan mo kami. Kami patuloy mga paglingkod sa iyo sa kabila ng kahirapan, regards of difficulties, circumstances sa aming buhay. Tulungan ka, bagan mo kami, pagkaramdaman, pagpalayan mo kami, ka mag-supply, magpuno sa aming bawat mga pangailangan, mga provision. Panginoon, tulungan mo kami, pagpalayan mo kami na sumaaming sa oras to. Sa pangalan ni Jesus, dalangin yung propeta, mga pastor. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Patong abay sa ulo yung mahal ang isa nagataas sa ato indalangin. Opo na kailan Diyos sa babang kapangyarihan mo sa aming ligitan sa umaging ito, sa undaling ito, sa undaling mga pastor. I bind the pop darkness, demons and permit the sickness and disease. Cast out, cast out, cast out, my children. In Jesus, be healed at the blessed thy children. Financially, be healed at also the problem. Bless thy children, Lord. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Brother, say, praise the Lord. Mami na mahal, na tayo tumayo. Taas yung kamay, tayo po yung mulukso 3 beses. So kapag singgit, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. So salamat sa ating Panginoon. Hindi rin natapos po ang ating overnight prayer sa habag-atawa ng ating mahal na Panginoon. So sa Sunday po, ganun pa rin natin gawin. Sa Sunday, ganito pa rin natin sitwasyon para makasamba pa rin tayo. Kaya extended po yung ECQ dire. So tago-tago lang tayo rito. Ganon pa nating style dito. Ganon din. Yung taping lang yung Joyful Solemn. Tapos yung mga choir. Taping din. Pero yung ating testimony, Bible study, testimony at saka preaching, hanggang matapos live yun. Pero hanggang samba pa rin tayo. Amen? Samba pa rin tayo, mga minamahal. So, kung gusto nyo sumamba sa asaan, pwede naman. Sa saan, sa Lourdes, sa Lubihid, pumamal dito. Kung yung malalapit, dito tayo sumamba. Kaya mahirap ka ron. Parang doble ang stricto sa checkpoint. Pag wala kang mga minamahal. Kaya last nga week ito, parang talaga. Sabi lang hot ang ilang pag-check. Pero hindi naman tayo nahadlok na. Amin ba? Kaya maning kamot lang guntan diri. Tabang kaluoy sa Diyos. Amin ba? Hindi ta mapalta pagsamba. Pag sulod nyo sa gate, ayun na ka muna mag-uniforme. Ayaw magputi, ayaw mag-ano. Civilian, simple lang good. Pag mo sa chapel, ayan na ka muna mag-ilis. Tapos, before ka magsulod, ingnan nyo mga kakaisunan, magtingin-tingin na ka mo sa palibot. Kaya bang, ba? Kaya base may police, may LGU, base may gabantay. So, pagkatapos, diretso sulod. Amen? Parang nawala lang ba? Parang residensya lang ka mo sa loob sa pastoral.
Ayun lang, para hindi tayo malata. Actually, hindi naman sila magalata sa atin kay iba naman sa way taga-simba. Tago-tago lang tayo. So kita, hindi lang tayo magkumpiyansa. Amen ba? So ganun lang, artistire, makapagsamba. Makasamba gyapon kita sa tamang at kaluoy sa timala Panginoon. Amen? Ayaw lang pagdala yung mga bata. Yung mga bata, ayaw lang. Mga children's, wala lang yung mga bata. At yung mga senior citizen pataas. Pero tayo, mga finest, youth singles, lahat po, mga batanon po, hindi po tayo makasamba. Amen? Kaya pwede man tayo makalabas. So, paningkamot lang. Amen ba? Pero kung kaya nyo itago-tago yung mga bata, itago lang. Mga minamahal. So, may mga sakyanan, ayaw pag-park sa tubangan sa gate, ipalayo lang nato. Yun po, muminal kay ECQ, pumagod, stricto talaga sila. Amen ba? So, manindong tatanan, makaigsuunan. Yan po ating announcement. Taas yung kamay sa atong closing prayer. Itong beloved brother Nito Apos. Pag-pray niyo po ang ating closing prayer, mga mahal. Kasi yung gawain natin, excuse mo na, nagpala pa rin tayo dahil sa kabila, CDO raman ng ECQ. So sa outside, makasamba ta. So may ugma, may kinawi, may hasaan, may klaberya, may lugait, may Lourdes. So, marami pa rin mga assignment sa ato mga preachers, no? Pero agit na magpuri din. Sige po, iba yung kamot. Nalamu kita. Hallelujah. God bless you all, Preacher Divinas. Hallelujah. Labing balang Diyos, Panginoon Ginoo, nitak na. Magpasalamat kami, Hallelujah. Diyos, hallelujah, sa kalambusan, sa imong tabang. Yes. Hallelujah, hallelujah, sa mga Yes. magsimba kanimo sa labiton makalangit sa God. Diyos o sa sulen o sa mga paghatag pasalamat nga imong gipasinati agi katubagan, hallelujah, sa among Yes. pagpabilin, pagpadayon di kanimo. Hallelujah, dili mahimo sa tao kundi ikaw lamang, Diyos, nga mong ilagaran, nga among Yes. hallelujah, Ginong Diyos, salamat sa mga paghatag, Ginoo, sa mga sobra sinsakto, ikaw, Ginoo, mga panalangin, ikaw tinugdan sa tayong grasya, tuburan, hallelujah, way imposible na kanimo, o bisan ba si mong pulong, Ginoo, hallelujah, hallelujah, kini hallelujah, gabay ka na mo, Ginoo, hallelujah, mga bag-usom, kinabugi, mga hinlo, mga proteksyon ka na mo, Yes. Ginoo, Hallelujah. hallelujah, hallelujah, Ginong Diyos, hallelujah, sa among pagbulag-bulag, O Diyos, hallelujah, ikaw magpatuloy, O Diyos, hallelujah, 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 sa matag sa kanamo, ilabi na, Ginoo, sa mga webcast, Ginoo, nga nagnood, ini nga bulhaton, Ginoo, hallelujah, sa among paghiwalay, sa among pagbulag-bulag, Ginoo, ikaw, hallelujah, manguna, Yes. ikaw magproteksyon ang kami, God, Ginoo, hallelujah. hallelujah, hallelujah, ginitaran sa dalangin ng mga pastor, sa Yes. pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Elbiso, number nito, maglaman na tayo na mahal. We love the Lord is Jesus loves you more. No? At dagan pag sobra kape diya, kasi magkape pa ka mo. Nasobrahan yung kape.